Hi guys, good morning. So ngayon, nandito ako sa likod ng farm. Nag-walking ako kasi sobrang gulo ng utak ko. And dito kasi guys, sa amin, especially sa Central Taiwan, ay medyo probinsya talaga siya. Sobrang probinsya niya. Kaya kung makikita niyo dyan, nandito ako sa isang malaking bahay. Probinsya siya pero sobrang maraming magagandang bahay dito. And medyo malalayo talaga siya sa mga kapitbahay, ganyan. Ito ay nasa malapit sa junior high, Talent Junior High. And yung farm kasi ni Amo is malapit dito sa junior high. Yan siya. Kita nyo yan. Sobrang ganda, 'di ba? Ang kagandahan dito kasi mafe-feel mo kung mahilig ka talaga sa, alam mo yon, sa probinsya na buhay dito sa Taiwan, mafe-feel mo yon. Pero kung ikaw ay mahilig sa mga city, ganyan, hindi ka magtatagal sa area na to kasi ah, sobrang probinsyang-probinsya talaga to. So, ito yung school, junior high, na sinasabi ko sa inyo. Ito yung back nila. So, nandito yung kanilang parang, alam mo yun, dito sila nagpa-practice, ganyan. Saka, dito sa area na to, or sa Central Taiwan, nasa Chiai kami, Chiai Shen, Talent. Ayan. So, dito guys, is, ang product dito, or mga pananim is palay. Karamihan palay and livestock. Nandito sa amin yung mga may tsaa, tea farming, goose farming, duck farming, chicken farming, rice farming, vegetable, ano pa. Basta marami dito sa amin. And malalaki talaga. Those bamboo shoots is here also, guys. Sobrang daming bamboo shoot dito sa amin. Tapos isa talaga sa pinaka magaling mag-alaga ng or malaking farm is yung Talin area, and masarap din siya. So yan tinuturo ko sa inyo, yan yung farm. Isa sa pinakamalaking goose farm ni Amo. Yan yung sobrang haba nito and malapad talaga siya guys dahil pwedeng mag-fit dito yung birds na 20 to 30 birds ata yung kaya nitong i-accommodate ng building na to, which is patining lang siya guys ha, hindi siya for egg production. Pwede siya for egg production but this is too big para sa egg production. Kaya mas prepared dito na ilagay is yung fattening. So diyan makikita niyo yung sobrang laki ng maraming mga apartment na natinayo dito malapit nga sa farm, ganyan. Pero you know, farm is a farm. Nauna siya diyan. Medyo huling tinayo lang tong mga apartment dito kung makikita niyo dito. Diyan sa area na yan, yung white na yan, that's an apartment. Nasa harap siya ng gansaan. Pero hindi naman siya sobrang ano. So, ito kasing gansaan guys, hindi naman siya, ang tawag nito, mabaho. Kasi araw-araw siyang nililinis kapag may laman siya. Kasi kapag hindi mo rin siya nilinis, syempre, masasakit din yung ano, yung magkakasakit yung mga gansa mo. And sa harap nito guys, ng building na to, is mga gansaan din, ganyan. Mga gansaan na hindi naman sa boss namin, sa iba siya. So, ayan na nga, pauwi na tayo. And dito sa area din naman, sa kabila dito guys, is meron siyang duck farming, pero hindi siya ganun kalakihan. Kakilala din to ni Amo. Meron ditong duck farming, goose farming, oh yes, sa kabila, sa mga lapit dito sa kabila, meron marami pa rin mga goose farming doon, which is different. Different racer din siya, mga ganyan. Sobrang, yan yung ano dito sa area namin, farming talaga. So, all over, halos mga mayayaman yung mga farming dito sa Taiwan. Alam mo yun? Dahil nga nakakakuha sila siguro ng support sa government nila as in, ayun, basta yun. Pag ang isang bansa, guys, mayaman yung mga farmer,
Tingnan mo yung boss ko, naka-Mercedes yan. Which is, wala namang ano doon. Kasi sobrang, ano, madami talaga siyang mga alaga. Tingnan mo. Ito is, yan yung, yung lapad nung bago. Tatlong building kasi to guys ng kanyang gansaan dito. Ito yung first and second na unang-unang tinayo ni Amo nung yung parang bata pa siya. Etong dalawang to, una niyang nabili nung after doon sa 1,500 na alaga ng gansa. Kwento kasi ito sa akin ng kanyang anak na babae before, yung si Meme, which is nasa, ano na siya, nasa Amerika, nag-asawa siya. Nakapag-asawa siya doon nung nag-aaral siya, nakilala niya yung husband niya. Yun yung kwento niya sa akin dati na nabili yan ng papa niya nung una-unang nabili ng papa niya nung kumita siya sa gansa farming. Tapos yung katabi nitong lupa, hindi kasi kanya yan. So, nire-rent niya lang yan. Yung pinataniman niya ng, anong tawag doon? Napier grass. So, tinanim niya yon. Ano niya yan? For rent yan. Dating nakatayo dito is mga mangga. Pinaputol niya and then tinaniman siya ng napier grass, ganyan. So, yung katabing lupa kasi hindi kanya. Pati itong may gansa dito, which is matagal na yan, nire-rent yan ni Amo. Per year ang rent dyan niya. Hanggang dun sa harap, yung tinatanaman malapit sa kalsada, ano yun, napier grass. Yan, yung malapit sa office. Basta sobrang layo talaga, sobrang layo. So, una-una, nung dating ko dito sa kanila, 2011, dito kami ni Lolo naglilinis sa labas na to, kami ni Lolo, tinutulungan ko siya ditong maglinis kasi may sahod din si Lolo sa kanya. Ayan. Yan yung pinapakita ko sa inyong ano. Yung mga gansa ngayon. Konti na lang siya guys kasi nagkasakit na naman sila. So, nung nilabas siya dyan, parang hindi, ewan ko kung ano nangyari. Sinabi nung Indonesian nung coworker ko na meron ngang patay mga ilang days na bago nag-stop kasi naagapan ng gamot. Pero kung hindi, ay Diyos ko, ubos talaga pera ano. So dito sa area na to is pakainan, feed miller ganun. Tama ba? Yung feed, dito gumagawa ng pakain ng gansa, ganun. Hindi ko alam anong right words, terms, and ganyan. So, yung itlog dito, guys, every Wednesday, di ba, sabi ko sa inyo, nag-hatch kami, and then, nire-remove namin yung mga bulok doon, or hindi siya fertile, and hindi siya pwedeng makain, kasi medyo matubig sa loob, so, mabubulok kasi yon. So, dito namin dinadala. Dito siya gigilingin kasama ng mais. Yes, yan siya. Diyan siya ginigiling. Kasama yung shells. Ganyan. Dito ginigiling. Tapos dyan yung, ano, may stockan kasi si Amo dito ng gas. Yung, ano ba yan? Diesel ba yan? Hindi ko alam kung ano yan, guys. Basta yun, dyan stockan niya yan. And so, yung machine kasi na paggawa ng pakain is dito na. Ito yung mga raw material na ginagawa ng mga employee ni Amo. Gumagawa dito is all around na rin. Merong mga stop na tinuruan talaga kung paano gumawa, mag-operate ng machine. And the ingredients came from the tawag dito. Basta came from the government pa rin. Kasi supported tong farm ni Amo ng government. So, ang formulation is galing sa gobyerno na pinaano niya, ganyan. So, dyan siya. Then, ito naman is yung hatching area. Meron kami ditong aso na malaki. Ito yung aso na binigay sa akin nung katrabaho ko din dito na ang tawag nito, paalis na siya. So, yung aso na yan is parang yung type, hindi ko alam kung anong type ng aso na yan, pero yung aso kasi na yan is kasama mo siya papunta sa bundok. Parang ganun. So, ito yung truck na pag nagdi-deliver ng mga nagpakain sa mga farm. Ganyan. So, ito yung box para sa sisiyo, ganyan. So, this one is incubator area. Ito yung mga incubator. Pero this one, itong hilira na to, ay wala siyang laman at hindi siya ginagamit ngayon.
Kasi konti lang naman yung tawag nito. Ganyan, yung mga eggs, ganyan. Pero kapag punong-puno yan, sobrang ano naman. So itong tent na to, kaya meron kami nito is ginagamit kasi ito guys kapag mag-check ng mga gansa sa incubator. Kailangan meron kang ganito just to cover talaga. Parang nasa loob kayo, may mga harang pa yan. May harang pa yan siya sa magkabilaan para ma-check nyo talaga ng maayos yung mga itlog. 'Di ba sabi ko sa inyo dati sa isang mga past videos ko na kapag nag-check ng egg, kailangan madilim para kitang-kita nyo talaga yung pag fertile yung egg or sira yung egg, ganyan. So, ito yung area namin dito ng incubator. Kunti lang yung may laman ngayon kasi ayun, kunti yung egg ngayon. Hindi pa nangingitlog. So, kahapon kasi Wednesday, so nag-check sila ng incubator and itong natira dito, ito yung for uh, pwedeng makain. Kasi 'di ba nakita natin kanina, yun yung yun yung hindi makakain, so kailangan niyang magawa ng paraan. Ito pwedeng makain. So ito, pwede siyang ibenta, yung maliliit is pwede ko siyang kunin and then lutuin, ganyan. Kung merong mga customer na gustong ng maliit, okay, pwede siya. Pero yung mga hindi pasok, ayan, separated talaga siya. Kasi may sizes talaga yung customer na preferred kasi nga mahal siya kapag binenta mo na. Kahit nilaga lang yan guys na itlog ng gansa, sobrang mahal niya. It cost, ito ngayon na parang nasa 50 na yung isa dito sa amin. Pero yung maliit, wala siyang price guys kasi, tawag nito, pwede siyang, hindi ko alam kung anong, paano nila ibenta yan. So dito yung mga stock room ng itlog. Ito yung itlog, 'di ba sabi ko sa inyo, everyday kami nagpipik ng egg sa bawat mga bahay ng gansa, ng paitlogan. And ini-stock mo na dito for a week, like 1 week. So, ngayon, Thursday. So, after nilang ita-transfer na nila to sa incubator for next week, siya naman yung batch na i-check para malaman mo kung ilan talaga ang ang ano mo in a month, kung ilan yung pwede mong ma-hatch, ganyan. So pagkatapos ma-pick up, dito isasalansan yung itlog sa tray na yan. And this one is, ang tawag dito, sterilization area to dito. So ito kasi na dumating to kahapon Wednesday, so hindi to kasama sa paglagay sa incubator kasi hindi pa siya naka parang isang araw sa ref. Kailangan mag-isang araw muna siya sa ref or more than that or a week sa ref bago siya i-transfer para sabay-sabay. Ganyan. So, dito kami gumagawa ng ibang mga gawain, ganyan. So, ito yung sinasabi ko sa yung sterilization area. Dito kasi kami nagsasalansan ng itlog. Naka-close lang to, syempre, kasi hindi siya pwede, baka kainin siya ng daga or kahit na ano, yan. Siya, dito yung sterilization. Maglalagay sila dyan ng parang, ewan ano yun, parang, basta mabaho siya, masakit sa mata. So, ito lang yung buhay namin dito everyday. Pag farm kasi na work, guys, masasawa ka sa routine mo dahil same everyday. So, dito naman yung area is puro freezer na to. Ito na yung mga nakatay na ng mga ano guys, na mga gansa, yung ready for uh, ano na to, papuntang restaurant na to. Ganon. Yung mga iba nakastock dito, yung iba nakastock sa kung saan na nire-rent pa rin ng amo kasi hindi naman kaya ng kanyang mga freezer. Kahit sobrang daming freezer na to guys, hindi kaya kasi thousand nga yung kinakatay. So ito yung area dito na pinaka gusto namin is yung tsaahan. Sobrang ganda niya. Thank you guys.